Patalastas, ang pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo ay bukas po sa mga debotong nais maging bahagi ng Confraternity of Our Mother of Perpetual Help o COMPH, katuwang ng mga redentorista sa gawaing pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Ang application forms sa maaari nyo pong hingin sa information office ng ating dambana. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang official FB page ng Confraternity of Our Mother of Perpetual Help. Magsilhod po ang lahat para sa panalangin para sa buwan ng kababaihan. Magsilhod po ang lahat. Amang nasa langit, Diyos ni na Ruth at Esther, ikaw na nagkaloob sa kababaihan ng tapang at katapatan, nagpapasalamat kami sa iyo sa Eukaristiyang ito. Palakasin mo ang bawat babae upang maglakbay ng may dangal at kaligtasan. Wasakin ang bawat tanikala ng kawalan ng katarungan at diskriminasyon. Naway ang halimbawa ng matatapang na kababaihang Pilipino ay magbunsod sa amin ng mas malalim na pananagutan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng inspirasyon na magtaguyod ng pamayanang mapayapa at makatarungan. Ipagtanggol ang mga naaapi at kumilos ng may tapat na pag-ibig upang sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa, ang iyong katarungan at awa ay yumakap sa buong sangnilikha. Sa pamamagitan ng aming panalangin sa mahal na Birheng Maria, naway ang bawat babae ay umunlad sa kaganapan ng iyong pangako. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng 40 araw ng paghahanda. Ang ating pong punong tagbagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Alan Edward Pandaan, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awit, tugon at panalangin sa ating pong misa. Maraming salamat.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na pagdiriwang na ito, ating pong aminin at alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at sa mga pagkakataon na tayo ay pinanghihinaan sa ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuro mo na ang luna sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung
pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong koblihan nati kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang namasa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagadahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama
sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay, halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika niya, wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito,
Sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito'y ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Jesus gives importance to every woman. Bawat babae ay may mahalagang pagtatagpo sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, nakita natin ang isang napakagandang pagtatagpo. Ang pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana sa balon. In Jesus' time, there were many boundaries and animosities, especially with women. Una, si Jesus ay Hudyo at Samaritano ang babae. Magkaaway ang kanilang angkan. Ikalawa, lalaki si Jesus at babae ang kausap niya. At sa kultura noon, hindi basta nakikipag-usap ang lalaki sa isang babae, lalo na sa publiko. There was a segregation during Jesus' time. Ikatlo, ang babaeng ito ay may masalimuot na buhay. Kung mapapansin niyo po sa Ebanghelyo, ang babae ay nag-iigib sa katanghalian. Pero kung tutuusin, ang karamihan ng mga babae sa panahon na yun ay maaga pa lamang o sa pagbukas ng liwayway ay nag-iigib na sila. Ibig sabihin lang nito ay mayroong kwento at hindi siya tinatanggap ng ibang mga babae at maging ng kanyang lipunan na ginagalawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, lumapit si Jesus at kinausap siya. Hindi niya siya hinusgahan, hindi niya siya itinaboy, sa halip, iginalang niya at binigyan ng dignidad ang babaeng Samaritana. When Jesus approached the woman and asked for a water, He was affirming the dignity of the Samaritan woman. He was affirming that she deserved to be loved. Nagsimula ang kanilang pag-uusap sa isang napakasimpleng bagay. Maaari bang makiinom? A very ordinary conversation that turns into a deep spiritual encounter. Ito po ang tinatawag nating organic encounter. Isang natural at tunay na pakikipagtagpo kung saan unti-unting binubuksan ni Jesus ang puso ng tao. Sa pagkakikipag-usap na iyon, ipinapakita ni Jesus na ang mga kababaihan ay mahalaga at may dignidad. Hindi niya sila minamaliit. Sa katunayan, ang babaeng Samaritana pa ang unang naging misyonero sa kanyang bayan dahil sinabi ng Ebanghelyo
na marami ang naniwala kay Jesus dahil sa kanyang pagpapatotoo. Sa ating kalagayan ngayon, ang nakakalungkot lang kung sino pa ang namumuno at ating inihahalal, sila pa ang walang pagalang sa mga kababaihan. Magiging anong klaseng lipunan tayo kung ang mga lider na ating inihahalal ay bastos at walang pagpapahalaga sa mga kababaihan? Paanong nangyari ang iilan ay pumapalakpak kapag ginagawang katatawanan ang dignidad ng kababaihan? Paanong nangyari na ang ating lipunan ay humahalakhak kapag ang Diyos ay tinatawag na stupido? Anong klaseng pag-uugali ang pinapakita sa atin ng ating mga lider? March is Women's Month. Ito yung pagpapaalala sa atin na ang bawat kababaihan ay hindi object of lust or fantasies. Every woman must be respected regardless of their status in life. Bawat babae ay iginagalang kahit anuman ang katayuan nila sa lipunan. Walang karapatan ng sinuman na bastusin ang bawat babae dahil bawat babae ay kawangis at minamahal ng Diyos. Kung gaano ang pagmamahal at paggalang ni Jesus sa kanyang inang si Maria, ganoon din ang kanyang paggalang at pagmamahal sa bawat babae na kanyang nakakatagpo. In our organic encounter with people, we must learn to respect others with dignity. Matuto tayong gumalang at kumilala sa dignidad ng bawat tao, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Tulad ni Jesus, huwag tayong agad maghusga sa kanilang nakaraan. Sa halip, maging instrumento tayo ng pag-asa, pakikinig, at paggalang. At tulad ng babaeng Samaritana, kapag tunay nating nakatagpo sa Jesus, hindi natin ito may tatago. Ibinabahagi natin siya sa iba, ibahagi natin ang pagliligtas ng Panginoon. Nawa, ang bawat pakikipagtagpo natin sa ating kapwa, sa pamilya, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sa simbahan at sa ating lipunan, maging tulad tayo ni Jesus. Nagbibigay ng dignidad, paggalang at nagiging daan upang magkamit ng buhay na walang hanggan ang lahat. Amen. Ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig na ito. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay.
Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Para sa mapayapa at makatarungang paglutas ng lumalalang krisis sa gitnang silangan at mga karatig na bansa, naway ang puot ay maging pag-ibig, ang karasan ay maging habag, at ang kawalang pakialam ay mapalitan ng tunay na pagkakaisa upang ang kapayapaang nakaugat sa katarungan at awa ay maghari sa lahat ng bayan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Para sa mga nakatatanda na may sakit at nangungulila, naway patuloy na palakasin ng Diyos ang kanilang kalooban at pangangatawan sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Para sa lahat ng nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing inihahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. At magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon ay sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilood po ang lahat. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kabagan mo po kami, Panginoon. Pinagsasanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapagmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Pinapanalangin namin na ang mga pinuno na ipinagkatiwalang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdudusa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito ay aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nanghaharing kasama mo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan po ang lahat ng ating mga nakatatanda para lumapit dito sa harapan para sa pagbabasbas. Panalangin ng pagbabasbas sa mga nakatatanda. Mapagmahal na Ama, pagmasdan mo ang mga kapatid naming nakatatanda. Pinupuri ka namin sa mga kaloob mong biyaya na ibinahagi sa kanila sa napakahabang panahon. Akayin mo sila sa kanilang buhay paglalakbay, aliwin sa kanilang kalungkutan, alagaan sa kanilang karamdaman, at palakasin sa kanilang pangungulila sa yakap ng iyong pagmamahal. Sa pagdaloy ng panahon, igawad mo sa kanila ang mapayapang pamumuhay. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo
at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin na pong naialay ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.